Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Higit 50 party list organization ang ipoproklama ng COMELEC ngayong araw. Humingi tayo ng update kay Luisa Erispe. Luisa. Patrick, simula na ang proklamasyon ng mga nanalong party list organizations nitong Hapon ng Bayan 2025. Dito sa Manila Hotel Tent City, isa-isang umaakyat ng entablado ang mga nanalong party list group at binabasa ang proklamasyon ng mga nanalo. Bago naman magsimula ang mismong proklamasyon, nagbigay muna ng talumpati si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at sinabing iba ang batayan ng boto na nakukuha ng party list organizations. Kung sa ibang mga kandidato, ang pinakamaraming boto ang nananalo sa party list organizations anya kung sino ang boses na narinig o nais marinig ng taong bayan, ito ang nakakakuha ng kanilang pwesto. Dahil giit ni Garcia, ang bawat party list ay representasyon ng mga sektor upang malaman ang adhikain at pananaw ng bawat publiko. Bukod naman sa talumpati, binasa rin muna ng COMELEC ang resolusyon na sinususpinde ng National Board of Canvassers ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List at DHO Bagong Henerasyon dahil may mga nakabinbin itong kaso sa COMELEC. Pero nauna na namang sinabi ng poll body na pipilitin pa rin nilang maresolba ang kaso ng dalawang party list na ito bago ang June 30. Dahil naman dito, 52 lang ang ipoproklamang party list ngayong araw. Patrick, sa kasalukuyan ay mabilis yung proseso ng proklamasyon kumpara nung naging proklamasyon para sa mga senador. Sa ngayon nga ay halos nakakalahati na ang COMELEC sa mga ipinoproklamang 52 na party list ngayong araw. Patrick. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang 1,000 pisong dagdag na election allowance para sa mga guro na nagsilbi noong Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, bukod pa ito sa nauna ng 2,000 pisong across-the-board increase sa allowance ng DBM. Sa kabuuan, makakuha ng 13,000 piso ang Chair of the Electoral Board habang 12,000 piso naman para sa mga poll clerk at third member. Hindi po matatawaran ang serbisyo ng higit 750,000 poll workers na inabot na ng madaling araw sa mga presinto o hindi na natulog. Matiyak lang na mabilang ng tama at maprotektahan ang ating mga boto. Saludo po kami sa inyong dedikasyon. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gibutyag sa Department of Migrant Workers kung DMW-11 nga kanunay abli ang ilang buhatan kung ugali man nga dunay manginahanglan og tabang ilabi na sa mga dunay plano nga manarbaho abroad. Aduna sumalapay mga programa ang DMW-11 sama sa Pre-Migration Orientation Seminar. Dinig na pasabot sa ilaha kung unsa ang mamahimo nilang trabaho abroad. Nagpaymangno sabang DMW-11 sa tanang dunay plano nga manarbaho abroad nga mag-igmat batok sa illegal recruitment. Sagad sab sa mga mabiktima, sumala pa niini mo ang mga individual nga walay igong kaalam bahin sa legal nga proseso sa pagpanarbaho abroad. Din ang mga lugar nga nalakip sa mga dunay pinakataas nga illegal recruitment buang nasod Japan, Australia, New Zealand, Myanmar, Cambodia ug Thailand. Samtang sa mga OFW nga dili nabuot pa nga mag-abroad, mamahimo makaduol sa DMW regional offices aron nga maka-avail sa reintegration services. Makatabang mi sa inyo ha, to guide you. If you really wanted to work abroad, make sure that it is safe and regular and make sure na kabalo mo kung asa mag-start ang regular process, and that is to visit the website of the Department of Migrant Workers. Padayon nga nagadawat ang balay silangan sa South Cotabato og mga kani-drug dependents nga dunay court-issued referral alang sa ilang reformation. Among pasilidad gitukod aron nga matabangan ang mga individual nga niagi og drug dependency nga makabalik sa husto nga dalan pinaagi sa structured nga mga programa sa tabang sa provincial government sukad 2019. Ang balay silangan nagahanyag og libre nga serbisyo sama sa devotional activities, counseling, livelihood trainings ug capital assistance alang sa mga buot nga magsugod og ginagmay nga negosyo. Kini nga mga programa inisyatibo sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA
Department of the Interior and Local Government kun DILG ug uban pang mga ahensya sa gobyerno. Ning kasamtangan 17 ka inpatients ug 8 ka outpatients ang ana sa pasilidad nga dunay total kapasidad nga makadawat og 40 ka kliyente. Dugang pa nga dili mamahimong maka-apply ang mga anaa sa drug watch list sa PNP ug PDEA tungod sa hugot nga background checking nga ilang ginapatuman. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.